Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, may isang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope. Ito ay hindi lang isang serya ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan. Makinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan. Kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa. Revelation of Hope, Dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM. Kumusta po kayo? Ito po muli ang inyong lingkod, si Pastor Dan Malabad, na bumabati sa inyo ng napakagandang gabi. Saan man po kayo naroroon, kayo na inaabutan ng amin pong tinig, ay muli po namin kayong inaanyayahan na patuloy na subaybayan ang atin pong pagtatalakay na may kinalaman sa atin pong Revelation of Hope. Ito po ay hatid sa inyo ng AWR 89.1 FM. Doon po sa lahat ng amin pong mga kaibigan na nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan. Yung ilan ay pauwi, ang ilan naman ay merong marahil pupuntahan, samantalang kayo nagmamaneho, maging maingat po kayo, At kayo ay alam namin na patuloy na gabi-gabing sumusubaybay sa atin pong mga pagtatalakay. Ako po'y nakatitiyak na ngayong gabi ay muli natin matutuklasan ang mga katotohanan mula sa langit, sa kung ano ang nais ng Diyos na atin pong malaman. Sa amin pong mga magulang, mga kaibigan na nanonood sa kanilang mga tahanan, through FB Live at saka YouTube, magandang gabi po sa inyong lahat. At ganoon din po sa amin pong mga kaibigan na nanonood o di kayo nakikinig sa kanilang tahanan, isang napakagandang gabi. Sana po ang buong maghapon ay naging blessing sa bawat isa sa atin. At ngayong gabi, of course, ay walang dahilan para hindi natin pasalamatan ang Panginoon dahil sa kanyang kabutihan, pag-iingat sa atin sa buong maghapon ng atin pong buhay. Kaya nga't muli ko pong hinihikayat ang lahat ng amin pong tagapakinig, na kung kayo po ay may mga katanungan at meron kayong mga bagay na nais maunawaan, alalahanin po ninyo ang mga bilang ng telepono na inyo pong idadial upang makarating sa amin ang inyong mga pakiusap, ang inyong mga tanong at kami naman po ay handang tumugon at sumagot sa inyo pong mga nais malaman. Sa bilang 0917-1742-777, 0917-1742-777, 0968-853-6607, 0968-853-6607. So yan po ang mga numero at kami po ay maghihintay sa inyo po mga katanungan, text man o sa tawag at kami po naman po ay handang sumagot, tumugon at magbigay ng paliwanag sa mga bagay na nais po ninyong maunawaan sa inyo pong buhay. Bago tayo magpasimula, tayo po'y manalangin. Minamahal naming Diyos, maraming salamat po sa inyong kabutihan at pagmamahal sa bawat isa. Salamat sa pagkakataong ito na kami muling makapag-aral ng inyong banal na salita. Maaari po bang ibigay po ninyo sa amin ang pag-unawa? At bigyan din po ninyo kami ng isang pusong mapagtanggap sa inyong nais sa amin pong buhay upang maranasan po namin ang tunay na ligaya ng buhay. Kapiling po namin kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon pong gabi, ang atin pong pagtatalakay ay meron pong pamagat, paano magwawakas ang mundo. Kagabi ay tinalakay po natin na ang pagparito ng Panginoon ay walang sino man po ang nakakaalam. Subalit katiyakan na ang Panginoon ay muling babalik. Maalala po ba ninyo yung tanong ng mga alagad nung unang gabi na atin pong pagtatalakay? Bago umalis ang Panginoon patungo sa langit, nagtanong sila, kailan magwawakas ang mundo? Alam natin na magwawakas ang mundo, hindi natin alam kung kailan. Subalit ngayon pong gabi ay sasagutin ang katanungan, paano magwawakas ang mundo? Ang mundo ba ay magwawakas sa pamagitan po ng digmaang nuklear ng pangbuong mundo? O di kaya ay meron isang asteroid na babagsak mula doon sa kalawakan
at kanyang wawasakin ang mundong ito o di kaya magwawakas baga ang mundo sa pamagitan po ng isang nakamamatay na sakit o di kaya yung tinatawag po natin na bagong version ng Big Bang na biglang sasabog na laang ang mundo, ang lupa na atin pong ginagalawan. So yan po ang ilan sa mga katanungan na lilinawin sa atin ng Biblia ngayon pong gabi. Kaya dyan lamang po kayo sapagkat napakaganda ang paliwanag ng langit sa magitan po ng Biblia sa kung paano magwawakas ang mundo na atin pong ginagalawan. Bago po natin matunghayan yung katanungan na paano magwawakas ang mundo, siguro mas magandang malaman natin ang isang katanungan na ito po ay magbibigay sa atin ng pag-asa at kasiguruhan. Meron bang pag-asa sa hinaharap? Yan ang katanungan na kung saan inihintay ng bawat isa sa atin. Bagaman totoo na ang mundong ating ginagalawan ay hindi na magbabago ayon dun sa atin pong iniisip. Hindi na gaganda ang mundo na ating ginagalawan ayon po sa ating mga naririnig. Kaya nga mas magandang atin pong maintindihan, kaibigan, meron bang pag-asa sa hinaharap? Sa ngayon po sa aklat ng Titus, Kapitulo 2, talatang 13, nahintayin niyaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. So ibig sabihin ay meron pong pag-asa sa hinaharap. At ang pag-asang yan ay tinatawag na mapalad na pag-asa. Ang mapalad na pag-asa ay walang iba kundi ang pagpapakita ng atin pong Panginoon. Saan? Doon sa alapaap ng mga langit. Darating siya bilang atin pong tagapagligtas. Alleluia sa pangalan ng atin pong Panginoon dahil bagaman totoo na alam natin na hindi na bubuti pa ang panahon na atin pong kinabubuhayan, subalit meron tayong tinatanaw, meron tayong inaasam na isang pag-asa at ang pag-asang niyan ay ang muling pagbabalik ng atin pong tagapagligtas. Apokalipsis, Kapitulo 21, talatang 4. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi magkakaroon ng kamatayan, hindi magkakaroon na paman ng dalamhati o pananambitan man, o ng hirap paman, ang mga bagay ng una ay pawang naparam na. So kaibigan, kung tayo man ay may pinagdadaanan sa ngayon, may mga bigatin man tayong daladala, meron mang pagluha sa atin pong mga mata, meron man pong paghihiwalay sa piling ng mga nagmamahalan dahilan sa kamatayan na dulot ng iba't ibang dahilan. Alalahanin po natin lahat po yan sa pagdating ng Panginoon, ang mapalad na pag-asa, kanyang papawiin ang lahat ng mga bagay upang kanyang baguhin muli. Kaibigan, opo, ikaw at ako, meron po tayong pag-asa at ang atin pong pag-asa ay nasa atin pong Panginoon, wala nang iba. Ano ang mangyayari kapag magsisimula sa panibagong buhay ng walang katapusang pag-asa at kaligayahan? Ito po'y katanungan, ano ang mangyayari sa isang bagong buhay? Alam nyo, kapag tayo po'y nagkaroon ng bagong buhay kay Kristo, alalahanin po natin na ating mararanasan ang walang katapusang pag-asa at kaligayahan. Bakit? Kasi mismo ang Panginoon ang nangako sa atin na sa anumang paraan hindi niya tayo pababayaan. Ano man ang ating pangangailangan ay tutugunan, ipapagkaloob sa atin ng Panginoon. Ni minsan, kaibigan, hindi pa tayo binigo ng Panginoon at kailanman hindi tayo bibiguin ng atin pong Panginoon. So atin pong sagutin yung tanong na iyon at ang sagot ay masusumpungan sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 9, talatang 28. Sa kanila ay naghihintay sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan, sapagkat sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa kanila. Nakita po ninyo na bagaman tayo ay naghihintay sa ikalawang pagpaparito ng atin pong Panginoon, tayo ay naghihintay sa pangako ng Diyos. Kaligtasan, buhay na walang hanggan, langit na kanyang ipinangako sa kanila na nagtitiwala sa ating Panginoon at lumalakad
ayon sa kagustuhan ng atin pong tagapagligtas. Kaibigan, ang ikalawang pagparito ng Panginoon na atin pong narinig sa mga nakaraang gabi ay kasiguruhan, katiyakan. Isang mapalad na pag-asa na atin pong inaasam-asam. At kaibigan, hindi na magtatagal sapagkat yung mga palatandaan na atin pong nakikita sa ating kapaligiran, tunay na tayo po ay nasa pinakahuling pahina na ng kasaysayan ng mundong ito na atin pong kinabubuhayan. Kaya nga't wala nang dahilan para tayo ay magsayang pa ng sandali sa atin pong buhay, kundi atin na lamang pong itanaw ang ating mga kaisipan, ang ating mga puso sa pangako ng Panginoon, sapagkat ang Panginoon ni minsan hindi pa tayo binigo. Ang ikalawang pagparito ng Panginoon sa aklat ng Biblia ay binanggit po ng mahigit 1,000 beses. So kapag inuulit-ulit at sa maraming beses na ulit ang ikalawang pagparito ng Panginoon, ito po ay hindi lamang pangako, ito ho ay kasiguruhan na ang Panginoon ay muling babalik. Hindi siya katulad natin na tao na kapag tayo ay nangako ay madalas napapako. Pero ang Panginoon, kaibigan ko, ni minsan wala pang nabigo sa lahat ng kanyang sinabi. Nakatitiyak ba tayo na ang Panginoon ay muling babalik? Sangayon po sa aklat ng San Juan, Kapitulo 14, 1 hanggang 3, sapagkat ako'y paroroon upang ipaganda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo may paganda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Hallelujah to the name of God. Kaibigan, panghawakan natin ang pangakong ito. Ano ho? Na ang Panginoon, bagaman totoo, hindi natin siya kapiling ng personal. Siya ay naroon sa langit. Siya ay naghahanda ng tahanan para sa iyo. Tahanan para sa akin. Isang mansyon para sa iyo. Isang mansyon para sa akin. Kaya nga't ang sabi po rito ay, pag siya ay nakapaghanda na ng isang dakong ating kalalagyan, muli siyang paparito. O, panghawakan po natin yung pangakong iyon. Ano ho? Dahil ang kanyang pagparito sa ikalawa ay isang kasiguruhan at katiyakan na kung saan siya naroon, tayo naman ay doroon. Ang kanyang pagparito ay sure and true and honest. Ano ho? Hindi siya katulad natin, ulitin ko, hindi siya katulad natin kaibigan, na madalas tayong mangako pero mas marami ang napapako. Ang Panginoon, ang salitang lumalabas sa kanyang bibig, ang mga pangako niya, ni minsan ay hindi pa napako. Ang sabi ng aklat ng Hebreo, Kapitulo 10, talatang 23, siya na nangako ay tapat. O kaibigan, panghawakan natin yung pangakong iyon. Kapag sinabi ng Biblia at ng Panginoon na siya ay muling babalik, babalik siya. At ang kanyang pagbabalik ay para sa iyo at para sa akin. Paano muling babalik ang atin pong Panginoon? Sa aklat ng Gawa 1:9 hanggang 11, binabanggit po diyan, at pagkasabi niya sa mga bagay na ito, nang siya'y tinitignan nila, ay dinala siya sa itaas at siya'y tinanggap ng isang alapaap at ikinubli sa kanilang mga paningin. At samantalang tinititigan nila ang langit habang siya'y lumalayo, narito may 2 lalaking nangangatayo sa tabi nila na may puting damit, na nagsabi naman, kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo nangakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo, ay paparitong gaya rin naman ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Kaibigan, ang pag-akyat ng Panginoon sa langit, merong laman, may buto, may ilong, may ngipin, may buhok, may paa, may kamay. Siya rin ang muling babalik sa lupang ito. So wala tayong dapat ipag-alala. Ano ho? Ang pagparito ng Panginoon ay physical. Kaya nga't wala tayong dapat ipangamba. Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa atin
ay muling paparito gaya rin ng atin pong nakitang pagpunta niya doon sa langit. Oh, salamat sa Panginoon, sapagkat tayo ay patuloy niyang binibigyan ng kaaliwan, ng katiyakan at kasiguruhan na ang kanyang mga pangako ay totoo at tunay na atin pong panghawakan. Opo, kaibigan, sapagkat ito lamang ang makapagbibigay sa atin ng katatagan, kapayapaan ng atin pong isipan, samantalang tayo po ay nabubuhay sa isang magulong sanlibutan. Ang muling pagbabalik ng Panginoon, kaibigan, ay literal, personal, hindi po spiritual. Kapag sinabing physical, nakikita na po natin siya. Kapag sinabing personal, pwede natin siyang hawakan. Yan ang pagdating ng atin pong Panginoon. Hindi po siya spiritual na nararamdaman lang natin yung kanyang pagparito. Siya ay darating na physical at personal. Meron bang kasama ang Panginoon sa kanyang pagparito sa lupa? Atin pong tunghayan sa aklat ng Mateo, 25 talatang 31. O datapwat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, kasama niya ang lahat ng mga anghel. Kung maggagayoy, lulukluk siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian. Kaibigan, ang pagparito ng Panginoon, hindi po siya nag-iisa. Kasama niya ang laksa-laksang mga anghel upang sila ang maghatid ng ng sigaw ng mga arkanghel na ang atin pong Panginoon, ang mapalad na pag-asa na atin pong hinihintay ay atin pong makikita. Sino ang makakita sa Panginoon sa kanyang pagbabalik sa ikalawa? Mateo 24, talatang 30. At kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagayoy, magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa. At makikita nila ang anak ng tao na napaparitong sumasa sa mga alapaap ng mga langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Sino daw po ang makakakita sa pagparito ng Panginoon? Lahat, ay makakakita sa atin pong Panginoon sa kanyang pagparito sa ikalawa. Kaya nga't ito ay isang katotohanan sa Biblia na nagsasabi na ang pagparito ng Panginoon ay makikita siya ng bawat mata. Kaya kung tayo po ay nakakarinig ng mga katuruan ng mga tao na nagtuturo ng Biblia na nagsasabi nila na ang Panginoon ay dumating na, siya ay nasa Mindanao, siya ay nasa Luzon, siya ay nasa Africa o saan man pong lugar. Kaibigan, huwag natin basta-basta papaniwalaan sapagkat iyan ay mga huwad na tagapagturo, huwad na katuruan. Ang sabi ng Biblia, pagdating ng Panginoon, makikita siya ng bawat mata. Apokalipsis 1 talatang 7. Ito ang binabanggit na kasiguruhan sa atin. Narito siya ay pumaparitong nasasamang alapaap at makikita siya ng bawat mata. Salamat Panginoon, sapagkat ang pagparito po ninyo sa lupa ay hindi po lihim. Ang pagparito po ninyo sa lupa ay hindi po spiritual. Ang pagparito po ninyo sa lupa ay physical at personal. Makikita siya ng bawat mata. Ang pagparito ba ay ng Panginoon ay palihim? Well, nabasa natin kanina na siya ay makikita ng bawat isa. Subalit meron pang kasagutan ang ibang bahagi ng Biblia patungkol sa tanong na kung palihim ba ang pagdating ng Panginoon. Sa ngayon po sa aklat ng San Juan, Kapitulo 5, talatang 28 at 29, huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makakarinig ng kanyang tinig. At magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Kaibigan, maliban sa personal at physical ang pagdating ng atin pong Panginoon, hindi po siya lihim na darating.
sapagkat maging yung mga bangkay na nasa libingan, ang sabi po dito, maririnig nila ang alin? Ang tinig ng mga arkanghel. At magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti at sa pagkabuhay na mag-uli. Ganon din po yung mga nagsigawa ng masama at sa buhay na pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. So kaibigan, hindi po lihim o palihim ang pagdating po ng Panginoon. Ang pagdating ng Panginoon po ay hindi spiritual o di kay nararamdaman. Yan po ay taliwas sa tunay na katuruan ng Biblia. Maririnig siya ng bawat tao, maging yung mga nasa libingan, at makikita siya ng bawat mata. 1 Tesalonica 4 talatang 16. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. So, paano siya magiging lihim? Kung ang pagdating ng Panginoon ay meron pong isang sigaw na napakalakas, paano siya magiging lihim? Kung may tinig ng mga laksa-laksang mga anghel, paano siya magiging lihim? Kung ang pakakak ng Diyos, kapag ito ay tumunog, rinig ng lahat ng mga tao, maging sila na nasa libingan. O salamat Panginoon sa katiyakan at kasiguruhan na ang inyong pagparito sa lupang ito ay physical, personal. Makikita ng bawat isa, maririnig ng lahat, maging sila na naroon sa libingan. Mateo 24 talatang 37 hanggang 40. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom, at nangag-aasawa at pinag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe saan? Sa daong. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw, at sila'y tinangay na lahat, ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Ang mga tao nung panahon ni Lolong Noe ay busy sa kanilang mga buhay at hanap buhay. Ang mga tao nung panahon ni Lolong Noe ay wala silang panahon sa atin pong Panginoon. Walang mga panahon sa mga bagay na mga makalangit. Ang kanilang pinag-uukulan ay kung papaano mabuhay, kung papaano yumaman, kung papaano sumikat. O ang sabi ng Biblia, kaibigan ko, silang lahat nung dumating na ang paggunaw ay tinangay, ang sabi ng Biblia. Gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao na walang iba kundi ang atin pong Panginoon. Kaya nga't kaibigan, kung meron man tayong nais sa buhay, ay hindi sana yung pagyaman natin sa material na bagay, sa kayamanan. Hindi sana yung pagsikat natin para makilala tayo ng maraming mga tao. Hindi sana yung umunlad yung atin pong buhay. Kaibigan, ang nais ng Panginoon sa atin, gaano man kasimple ang atin pong buhay, gaano man kababa ang paningin ng tao sa atin, ang mahalaga ay meron tayong Panginoon sa atin pong puso, sa atin pong buhay. Ang mahalaga, tayo ay sumusunod sa Panginoon. Ang mahalaga ay lagi natin inilalagak, isinusuko ang ating buhay sa Panginoon. Ang kayamanan na nais po natin makamit, makamtan, ma-enjoy sa lupang ito. Yung material na bagay. Alalahanin mo kaibigan, merong katapusan yan. May kasiraan yan. Nawawala yan. Pero yung kayamanan ng katotohanan na nasa atin ang Panginoon, mananatili yan magpakailan paman. O kaibigan, salamat sa Panginoon. Sapagkat araw-araw binibigyan niya tayo ng ng kasiguruhan. Araw-araw binibigyan niya tayo ng kaaliwan. Araw-araw kahit na tayo ay may mga pinagdadaanan sa atin pong buhay. At kung nalalampasan man natin po yan, hindi dahilan sa ating sariling kakayanan. Hindi dahilan sa kung sino ang ating kilala.
ang dahilan kung bakit nalalampasan natin ang mga bagay na pinagdadaanan sa ating pong buhay ay sapagkat siya na nangako ay tapat. Sa anumang paraan, kaibigan, hindi kanya pababayaan. Sa anumang paraan, kaibigan, hindi kanya iiwanan. Sa anumang paraan, kaibigan, hindi kanya bibiguhin. Magtiwala lamang tayo sa kanyang pangako, manalig sa kanyang mga salita, sumunod sa kanyang kalooban, at tayo na siyang kanyang pinangakuan, kanyang gagawin ang lahat ng kanyang sinabi sa atin ayon sa kanyang mga salita. Kaibigan, isa sa mga susing lihim ng propesiya ay walang iba kundi ang ikalawang pagparito ng Panginoon. At ang ikalawang pagparito ng Panginoon ay hindi po lihim. Maapektuhan ba ang lupa sa pagparito ng atin pong Panginoon? Yung lipunan na atin pong ginagalawan, ano po ang mangyayari pagdating ng Panginoon sa ikalawa? Apokalipsis 16, talatang 18 at 20. At nagkaroon ng malakas na lindol, na di nangyari kailanman mula nang magkatao sa lupa. Isang lindol na lubhang malakas, lubhang kakilakilabot. At tumakas ang bawat pulo at ang mga bundok ay hindi na nangasumpungan. So kaibigan, sa pagdating ng Panginoon sa ikalawa, ang lupa na atin pong ginagalawan, ang mga namumuno sa mga bansa, anuman ang atin pong na-enjoy, ang sabi po dyan, magkakaroon ng napakalakas na lindol na ni minsan ay hindi pa nangyari sa kasaysayan ng lupa. At ang lindol na ito ay lubhang napakalakas, kakilakilabot. At kapag ito'y nangyari, ang sabi po ng aklat ng Apokalipsis, walang masusumpungang pulo, maging mga bundok ay mawawala na at hindi na po makikita. Ano ang mangyayari naman sa mga kaharian? Sa pagparito ng Panginoon, ang mga bansa, ang mga hari, ano ang mangyayari sa pagdating ng Panginoon sa lupang ito? Maliban sa ang mga bundok ay mga wawala, maliban sa ang mga lupa ay mapapatag. Ano ho? Ano ang mangyayari sa mga kaharian sa pagparito ng Panginoon? Daniel 2, talatang 44. At sa mga kaarawan na mga haring yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman, kundi pagpuputol-putulin at lilipulin niya ang lahat ng kahariang ito. Lahat ng mga bansa, pagpuputol-putulin at lilipulin daw ng Panginoon at yaoy lalagi magpakailanman. Kaibigan, ang ikalawang pagparito ng atin pong Panginoon, Kanyang wawasakin ang lahat ng kaharian sa lupang ito at itatatag ng Diyos ang kanyang sariling kaharian, kaharian na mananatili magpakailanman. Hindi ba ito ang nais mo, kaibigan? Ito rin ang nais ko. Ang kaharian na ipinangako ng Panginoon, ang kaharian na kanyang itatatag, ang kahariang ito ay sariling kaharian ng Panginoon at ang kahariang ito ay mananatili magpakailan-kailan paman. So kaibigan, kung meron man tayong dapat hangarin at naisin sa atin pong buhay, hindi ang katanyagan, hindi ang pagyaman o kayamanan, hindi ang anong alwan ng buhay na nais po natin. Sana'y hangarin po natin, kaibigan, ang pangako ng Panginoon na sa huling kapanahunan, kanyang itatatag ang kanyang kasariling kaharian, kaharian na kanyang ipinangako. Opo, kaibigan, para sa iyo at para sa akin. Ano naman ang mangyayari doon sa mga buhay na masasama pagdating ng atin pong Panginoon? Sangayon po sa aklat ng 2 Tesalonica, Kapitulo 2, talatang 8. At kung magkagayoy mahayag ang taong makasalanan, na siyang pupuksain ng Panginoong Hesus sa pamagitan ng hininga ng kanyang bibig at lilipulin sa pamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagdating. Kaibigan, yung mga masasama na madadatnan ng Panginoon sa kanyang pagdating sa ikalawa, ang sabi po dyan ay kanyang
lilipulin sila. Oh, ito po ang magiging kahinatnan ng mga taong tumanggi sa alok ng Panginoon sa kaligtasan. Ito yung mga taong hindi nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Ito yung mga taong araw-araw nililigawan ng Panginoon. Araw-araw tumutuktok ang Panginoon sa kanilang mga puso. Subalit nagpapabaya sila para bagang taken for granted lamang yung panawagan ng Panginoon. Sila, ang sabi dito ay pagdating ng Panginoon sa ikalawa, ay kaniyang lilipulin. Sana kaibigan, hindi tayo mapasama sa mga taong tumanggi sa alok ng kaligtasan ng Panginoon. Alam ko kaibigan, araw-araw, laging inaalok ka ng Panginoon ng kanyang kaligtasan. Alam mo ba ang pangako ng Panginoon sa aklat ng Isaiah 59, talatang 1? Hindi maikli ang kamay ng Panginoon. Araw-araw kanyang iniuunat para lamang ikaw at ako ay kanyang hanguin sa ating luma at masamang pagkatao. Araw-araw iniuunat ng Panginoon kaibigan ng kanyang kamay upang tayo'y hanguin mula sa kasalanan, sapagkat walang tanging hangarin ang Panginoon, kundi magkaroon tayo ng pag-asa. Walang tanging hangarin ang Panginoon, kundi yung langit na kanyang ipinangako ay maging katuparan sa atin pong mga buhay. Kaibigan, mahal ka ng Panginoon. Mahal ako ng Panginoon. Mahal ng Panginoon ang iyong pamilya. Akayin natin ang ating buong pamilya sa paglapit sa ating Panginoon at sa anumang paraan, hindi tayo itatakwil ng Panginoon. Sapagkat ayaw po natin na yung pangako ng langit ng Panginoon para sa iyo at para sa akin kaibigan ay hindi po na maisakatuparan sa atin. Kaya nga, kaibigan, pagbuksan mo ang iyong puso, anyayahan ng Panginoon na pumasok sa iyo, mararanasan mo ang tunay na ligaya ng buhay. O ang sabi po rito'y, dadalhin ng Diyos ang bawat isa sa langit na magiging masaya doon. Kung hindi tayo nasisihan sa Diyos sa lupang ito, tiyak na hindi tayo masisihan sa langit. Igagalang ng Diyos ang ating mga desisyon. Pare-parehong kahabagan ang magdadala sa tao sa langit, ganun din sa ayaw doon. Kaya nga, kaibigan, kung wala tayong panahon sa Panginoon ngayon, abala tayo sa atin pong buhay. Ang sabi dito'y, hindi tayo masisiyahan sa langit na inihanda ng Panginoon para sa iyo. Sana. Subalit kung nasisiyahan tayo sa Panginoon at nasisiyahan tayong nakikinig ng mga katuruan ng salita ng Panginoon at handa tayong tumugon sa kanyang panawagan, o kaibigan, ang langit ay isang magiging masayang tahanan. Ang langit ay isang magiging masayang lugar sapagkat tayo hindi nag-iisa. Kasama natin siya na walang iba kundi ang atin pong Panginoon. Ano ang mangyayari sa mga matuwid naman na namatay sa pagparito ng Panginoon? 1 Timoteo 4:16, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Alleluia to the name of God. Oh, what a joy, what a promise, kaibigan, na bagaman totoo na ang buhay ay napakaikli, bagaman totoo na ang buhay ay meron pong kamatayan, subalit kung tayo man ay mawawala sa mundong ito, na nasa piling naman tayo ng Panginoon, pagdating ng Panginoon sa ikalawa, sila na nangamatay kay Kristo ay unang bubuhayin na maguli. Napakagandang pangako. O anong saya na makita ang taong iyon na iyong minamahal kaibigan na nabuhay muli mula sa libingan. Kaya nga't yung atin pong mga magulang, mga mahal sa buhay, na alam natin na nauna na sa atin, nagtapat sila sa Panginoon. Lumakad sila ng meron pong pagtatapat, merong katuwaan, sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kaibigan, wala tayong dapat ipag-alala, sapagkat mismo ang Panginoon ang nangako sa kanyang pagdating sa ikalawa
muli natin sila makikita. Ano naman ang mangyayari sa ating mga katawan pagparito ng Panginoon? 1 Corinto Kapitulo 15, talatang 52 at 53. At ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. So kaibigan, ang ating katawan ngayon na nakakaramdam ng sakit, ng puot, ng hapde, ng pagkakasakit o kahinaan, panghihina, ang sabi po diyan pagdating ng Panginoon sa ikalawa, at tayo ay kanyang binuhay mula sa libingan na pinanggalingan ng lahat ng nangamatay kay Kristo. Ang sabi, ibibigay sa atin ang isang katawan na walang kasiraan. Babaguhin niya tayo na parabagang hindi tayo nagkasakit, hindi naging humina ang atin pong mga katawan. Ibabalik ng Panginoon ang atin pong dating anyo at lakas, kaibigan ko. Ano naman ang mangyayari sa mga buhay na matuwid sa pagparito ng Panginoon? 1 Tesalonica 4, talatang 17. Kung magkagayoy tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapa, upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailan-kailan paman. Kaibigan, sa pagdating ng Panginoon sa ikalawa, sila na mga nangamatay kay Kristo ay unang bubuhayin na mag-uli ng Panginoon. Kaibigan, sa pagdating ng Panginoon sa ikalawa, merong grupo ng mga tao na hindi makakaranas ng kamatayan. Sila yung aagawin kasama ng Panginoon saan? Sa alapaap. Upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailan-kailan paman. Kaibigan, sa pagparito ng Panginoon sa ikalawa, hindi po siya bababa sa lupa. Bagkus, ang sabi po ng talata, aagawin tayong lahat ng sama-sama patungo doon sa alapaap at sasalubungin natin ang Panginoon sa hangin. Hello? Sasalubungin natin, kaibigan, ang Panginoon doon sa hangin. Ang pagdating po ng Panginoon ay hindi siya lalapag sa lupa. Ang lupa ay malilinis at ang lahat ng matuwid ay sasalubungin siya sa himpapawid. O anong babala ang ibinigay ng Panginoon tungkol sa ikalawang pagparito? Ang sabi po ng aklat ng Mateo, 24 talatang 4. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mga ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman. Kaibigan, mahal ka ng Panginoon. Kaibigan, ito ay isang babala para sa iyo at para sa akin. Nakakalito, totoo, dahil sa dami ng mga nangangaral. Nakakalito, totoo, dahilan sa ginagamit nila ang banal na Biblia, ang salita ng Diyos. Subalit, lahat ng pag-iingat ay atin pong gagawin. Manatili tayong kumapit sa pangako at salita ng Panginoon upang tayo ay hindi masinsay ng daan. Hindi tayo mailigaw o di ka nakawin mula sa katotohanan at sa kamay ng atin pong Panginoon. Ang Panginoon ay nagmamalasakit sa iyo, kaibigan, at sa akin. Ang sabi niya, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman. Alalahanin po natin ang mga pandaraya ni Satanas, lalong higit sa atin pong kapanahunan. Totoo po yan. Epektibo po yan. Kaya nga't kung atin pong kakapitan ang ating Panginoon at susunod tayo sa Panginoon ayon sa itinuturo ng kanyang banal na salita, walang dahilan upang tayo ay maagaw o agawin ng kaaway at ilayo sa atin pong Panginoon. Paano ho ba tayo mag-iingat laban sa pandaraya ni Satanas? Narito po binabanggit sa aklat ng Isaias 8 talatang 20. Sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsasalita ng ayon sa salitang ito, na walang iba kundi ang Biblia, tunay na walang umaga sa kanila. Kaibigan, kung sila man ay nagsasalita,
patungkol sa banal na kasulatan, sa sulat ng atin pong Panginoon, subalit hindi nakikita sa kanilang buhay. Hindi nakikita ang estilo ng kanilang pamumuhay araw-araw. O kaibigan, tunay na walang umaga sa kanila. Nagtuturo ng Biblia subalit hindi sinusunod ang diwa at kapangyarihan ng Biblia. Kaibigan, maging maingat tayo. Ano ho? Ang sabi ng Biblia, wala sa kanila ang umaga. Ngayon, kaibigan, ang panahon na dapat tayo magtiwala sa banal na kasulatan. Sapagkat ang banal na kasulatan, ang tanging magiging gabay natin araw-araw. Ang banal na kasulatan, ang magbubukas ng atin pong mga puso't isipan. Ang banal na kasulatan, ang magbibigay ng linaw at liwanag sa atin sa kung papaano po natin susundin at susundan ang Panginoon at ang kanyang mga katuruan. Alalahanin po natin ang salita ng Panginoon sangayon sa Biblia ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa atin pong landas. Tayo po ay nabubuhay sa isang magulo, madilim, makasalanang sanlibutan. Ang banal na kasulatan, pagtiwalaan natin, mahalin natin, basahin natin, isakabuhayan natin, at sa anumang paraan, hindi tayo maililigaw ng atin pong landas. Ano ang sasabihin ng mga matuwid sa pagparito ng atin pong Panginoon? Isaias 25 talatang 9. At sasabihin sa araw na iyon, narito'y ito'y ating Diyos, inihintay natin siya, at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon, ating inihintay siya, tayo'y matutuwa at magagalak sa kanyang pagliligtas. Kaibigan, sa mga matuwid, opo, sila na sumusunod sa Panginoon. Sila na ang hangarin ay maligtas sa kanyang kaharian. Ang pagdating ng Panginoon ay isang mabuting balita. Ang pagdating ng Panginoon ay isang kaliwan. Ang pagdating ng Panginoon ay isang pag-asa. Ang pagdating ng Panginoon ay isang kaligayahan, kaibigan ko. Opo, kaligayahan, sapagkat darating na ang Panginoon na atin pong inihintay na siyang magliligtas sa iyo at sa akin. Ang bawat isa ba na nag-aangkin na siya ay ligtas ay dadalhin agad ng Panginoon sa langit pagdating po niya sa ikalawa? Mateo 7, talatang 21 hanggang 23. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Magsilayo nga naman kayo sa kanila, kayong mga manggagawa ng katampalasanan. Kaibigan, ang sabi po rito, sila na nakikinig, sila na mga bumabasa, sila na gumaganap, sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa mga langit. Sila ang papasok sa kaharian ng langit. Kaibigan, hindi kasiguruhan at hindi katiyakan na tayo ay nagsasalita patungkol sa Panginoon, nagtuturo mula sa Biblia, ay makakapasok agad tayo sa langit. Hindi po. Tanging sila lamang na sumusunod, tumutupad, at gumaganap ng kalooban ng langit. Sila ang papasok sa kaharian ng Diyos. Hindi lamang gusto ng Panginoon, kaibigan, ang ating pagsamba, kung hindi pati din ang ating pagsunod sa Kanya. Dapat ang ugali na makita sa bawat isa sa papalapit na pagparito ng Panginoon, sangayon sa aklat ng 22, talatang 20 ng aklat ng Apokalipsis. Ang sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, Oo, ako'y madaling pumaparito, siya nawa, pumarito ka, Panginoong Hesus. So ito po, kaibigan, ang dapat na maging ugali ng bawat isa. Na laging inaasam-asam, laging nasasabik tayo, laging nananalangin, Panginoon, sana ay dumating na kayo.
Panginoon, ang inyong pagdating tunay ay mag-aalis ng anumang kabalisahan, bigat sa amin pong buhay. Panginoon, pagod na po kami. Dumating na po kayo sa aming kapanahonan. Sana ito yung laging ugali natin, kaibigan ko, upang ang ating pong mga puso ay laging handa anumang oras na dumating ang Panginoon sa ikalawa. Kaya nga't kaibigan, ako'y nakatitiyak na ang gabing ito ay panibagong blessing ulit sa iyo, sa akin, sa ating mga magulang na nakikinig sa kanilang mga tahanan, nanonood sa FB Live at YouTube. Kaibigan, ang pagdating ng Panginoon ay totoo. 3 mahalagang bagay ang nais kong iwanan sa inyo ngayong gabi na siyang pinakabuod ng atin pong pagtatalakay. Ang una, ang ikalawang pagparito ng atin pong Panginoon, ang mapalad na pag-asa para sa mga sumusunod sa Panginoon. Pangalawa, ang pagparito ng Panginoon sa lupa ay physical, makikita at maririnig. Ikatlo, pandaraya na may kinalaman sa ikalawang pagparito ng Panginoon, ang tanging kagamitan ng dyablo. Sana ang mga katotohanan ito, ang mga buod na ito sa atin pong pag-aaral, hindi lamang natin maintindihan kundi manatili sa atin pong puso at isipan. Kaibigan, mahal ka ng Panginoon. Walang ibang hangarin ang Panginoon sa iyong buhay, kundi ikaw ay maligtas anumang oras na dumating ang Panginoon sa ikalawa. Ang langit na kanyang ipinangako ay para sa iyo at para sa akin, para sa pamilya na atin pong kinabibilangan. Kaibigan, hindi na magtatagal, darating ang Panginoon. Alalahanin natin, araw-araw nililigawan tayo ng Panginoon. Alam ng Panginoon na araw-araw ikaw ay nakikinig, nag-aantabay sa mga pag-aaral katulad ng atin pong ginagawa sa Revelation of Hope. Kaibigan, ang iyong pagnanasa at pagsisikap na makilala ang Panginoon, hindi kanya bibiguin. Buksan mo lamang ang iyong puso, ang isipan, ang iyong buhay, at siya ay papasukin. Siya ay mananahan kasama mo magpakailanman. At kapag ang Panginoon ay nasa ating buhay, kaibigan, ang kasiguruhan ay hindi lamang samantalang tayo ay narito sa lupa. Ang kasiguruhan ay hanggang sa kanyang muling pagbabalik. At ang kanyang pagbabalik ay isang mapalad na pag-asa. Ang langit na kanyang ipinangako ay totoo at yan ay para sa iyo at para sa akin. Kung tinatanggap mo ang Panginoon bilang personal mong tagapagligtas, ngayon pong gabi, tawagan po ninyo ang mga bilang na ito at kami po ay handang tumugon sa inyong mga desisyon kung kinakailangan namin kayong dalawin upang akayin patuloy sa Panginoon. Sa panibagong buhay ay amin pong gagawin. 0917-1742-777 0917-1742-777 0968-853-6607 0968-853-6607. Naway pagpalain ka ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O mahal po naming Diyos, salamat po ng napakabuti po ninyo sa bawat isa sa amin. Salamat Panginoon na gabi-gabi inyong ipinapaalam sa amin ang mga katotohanan. Natutuklasan namin Panginoon kung ano yung mga bagay na dapat po naming maunawaan at matanggap sa amin pong buhay. Panginoon, ipagkaloob po ninyo sa bawat isang nakikinig ngayong gabi, ang isang pusong masunurin, isang pusong mapagpasakop sa inyong kalooban. At kami nakatitiyak, Panginoon, hindi kami maililigaw ng landas. Iyahatid po ninyo kami sa isang lakarin sa buhay na matuwid na magdadala sa amin sa langit na bayan.
Pagpalain po ninyo ang bawat isang nakikinig gabi-gabi. Ingatan po ninyo sila, ang kanilang mga buhay, at tugunan ang pangangailangan ng bawat tahanan. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, may isang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope. Ito ay hindi lang isang serya ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan. Makinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan. Kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa. Revelation of Hope. Dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.